ginagawa ng Quadcom kay Sara. Na yung Quadcom kinukuha na yung trabaho ng Hindi COA. mo kailangan maging matalino. Hindi mo kailangan maging professional. Kung nakikinig ka lang at kung aware ka lang sa nangyayari sa kapaligiran mo, sa politika ng Pilipinas, malalaman mo na iniipit lang nila si Sara Duterte dahil sa political ambition ni Romualdez. Kasi gusto niya maging presidente. Kung naalala mo, bati-bati pa sila. But nagkaroon ng what do you call that? Yung pipirma. Yung pipirma ka, naging issue yun para palitan ng ating Constitution. batas. Oo, yung Alam mo ba kung para saan yun? Magiging prime minister. At sino ba sa tingin mo mamimili ng prime minister? Wala na tayong karapatan. Yun na nga lang ang natatanging karapatan nating maliliiti, ang bumoto. Ang makaboto at mamili ng kung sinong leader ang napupusuan natin at ang feeling natin ay makakapag-guide sa atin. Hindi, gato kasi yan. Para makaboto ng prime minister. So, yung isang community, boboto sila ng isang parang team leader nila. Okay, tapos yung mga team leader nila, boboto para sa prime minister. Okay, exactly. You are right. At sino yon sa mga panahon ngayon? Sila ay ang ating tinatawag na mga congressmen and women. The honorables. Anong honor nila? Baka ayun mataas pa your yung honor. Baka mataas pa yung honor ko dun eh. Well, no. Yun nga yun eh. Dahil sila lang ang mamili. Wala lang tayong kapangyarihan. Yun na nga lang ang natatanging kapangyarihan ng bawat maliliit, ordinaryo, middle class ka man, o nasa lower class of society ka man. Yan lang ang boses mo para makamili. Once every 4 years. 6 years. Para kukunin pa nila yon. Kukunin pa nila yon. Dahil hindi umubra. Dahil actually, muntik na eh. Alam mo bakit hindi lang nakalusot yun? Bakit? Nagsalita si Duterte. Ayun pala yun? Ayun pala yun? Ang daming hindi nakakaalam kasi. Kasi pera yan eh. Pila kayo pera. Pirma kayo dito. Ako mahirap. Pipirma ako. Hindi sa akin pinaliwanag ko ano yun. Pero pera yung kaharap ko eh. Ikaw sabihin sa'yo, Gerald Lapanta 4,000, pirma ka muna. Sabihin sa'yo, ano to? Di ba ang dating lang sa'yo, receive. To receive the money. To receive the money. Kung simpleng mamamayan ka, yun ang pangunawa mo. Di ba? Ano yung nasa ilalim na papel nun? Pumapayag ka, the ganyan, from district, ganto. We do approve, we do agree to change our constitution. Binasa yun sa'yo? Hindi binasa yun sa'yo. Dahil nga ang tingin lang sa Pilipino mukhang pera, kaya nga may akap na 2,000 lang. Yeah! Ang oras ka papalakpak sa pangalan ni Romualdez eh. Di ba yung vote buying? Pero dahil mahirap tayo at tingin lang mukhang pera tayo, mukhang pera naman tayo. Pero, ipaglalaban mo dapat ang karapatan mo. Tanggapin mo yung pera galing sa gobyerno, galing yan sa taxes ng tao. Pero dapat maging matalino ka din bilang simpleng mamamayan. Yun eh, hindi yun umubra. So, paano pa siya magiging prime minister? Hindi na ubra yun. So, tanggalin na lang natin si Vice President. Diba? Since hindi ako pwedeng manalo kay Sara kung botohan. Tandaan mo. Wala talaga boboto sa kanya. Tandaan mo sa Congress, sila ay representante lamang ng kanilang distrito. Grabe ang kapangyarihan na meron sila sa panahon ngayon. Bakit? Kasi yung presidente natin, hinahayaan yan. Bakit? Kasi bangag siya eh. Kapag may imbalance na dyan, dapat ikaw ito rin napansin ko. Ang daming gabinete niyang nung inappoint niya nun. Pero wala pa siyang napapatalsik. Kahit palpak na yung ginagawa. Sa tingin mo, papatalsikin niya kung ako na lang. Ikaw, presidente, alam ko kung anong ginagawa, papatalsikin mo ko? Dagot ka sa akin, baka sabihin ko kung anong ginagawa mo. Yung PNP chief na nga lang na nagsabing hindi adik ang tawag sa mga gumagamit na drugs, basta employed ka. Ano yun? Basta employed. So, ang addict na term, pang ano lang. Hindi, tapos ito pa.
ito pa, no? Ito pa rin yung pinagtatakahan ko. Na bakit may kaso ka, guilty ka na sa kidnapping and ano pa yung nung congressman na yun na babae. Franz Castro, child abuse, Child abuse. Yun. Well, kidnapping hindi ko alam kasi 'di ba pag kidnapping merong ransom. Sa child abuse na lang kasi dadalhin niya yung mga bata sa bundok. Re-recruit niya. Most probably yung kaso niya is child abuse. Pero nandun pa rin sa nakaupo pa rin at natapang-tapang. Well, kasi discretion yan ng bakit hindi ba pwedeng kasuhan ang naka-appeal kasi siya naka-appeal siya pero 'di ba dapat kung ikaw nasa discretion mo yon, teka lang Franz Castro, wag ka muna diyan. Tanggalin mo muna to ng committee kasi may appeal ka, 'di ba? Napaka-bias naman, 'di ba? Na sa site mo in contempt yung attorney na nagtatrabaho lang at na magsa-cite in contempt sa'yo ay isang actually hindi accused kundi convicted of what? Child abuse? Ang sakit to, kala mo insulto yun sa'yo naman. Insulto yun sa'yo. Nauna ka pa maulong. Wala kang ginagawa kundi ipaglaban lang ang feeling mo tama. Magtrabaho lang ng totoo na alam kong totoong ginagawa ko. Exactly. Kaya yun yung reason. Alam mo yung reaction ni Sarah. Doon nagre-react si Cheese. Bakit? Sa lahat ng sinabi ni Sarah, lahat na nangyari sa attorney ni Sarah, andun lang sa sinabi ni Sarah. Kasi hindi nila ma-reactionan yung iba. Doon na lang tayo mag-react kasi doon lang tayo medyo tayo din. Sa angulo na yun, medyo pwede natin siyang tirahin doon. Dito hindi Yun talaga sa sinabi, kasi meron ng may fear for her life. Real, true to life threat na feeling niya sa buhay niya Ikaw ba naman, yung abogado mo 'di ba? Kukunin ng alas 12 naman nila, ililipat sa correctional. Correctional is for the convicted. 'Di ba? Convicted women. 'Di ba? In the community, in the country. Ano ba isasama yan? Cite in contempt lang yun. Cite in contempt, anong ibig sabihin nun? Wala siyang kaso kahit isa Wala man lang allegedly na ginawa siyang criminality. Wala Bukod sa, may sinabi siya, may letter siya, which is, eto pa. Hindi, totoo naman kasi yung letter niya. No. Let me finish first. Yung letter na yun, stand yun ng office We, in the Vice President office, we do feel that this issue is supposed to be handled and taken care by COA. Ang sabi niya, this issue regarding yung funds, hayaan niyo munang imbestigahan ng COA. Kapag may makita ang COA dyan, oops, red flag, oops, ganito, okay, I therefore mark you as this is what? Possible corruption case. Wala pa naman ganun Okay, umpisa dyan na Congress. Ngayon kasi, while processing COA, nag-investigate na yun. Paano mag-iimbestiga ang COA kung kinukuha nyo na yung mga nila? Hindi ba yan some sort of influencing the result? Where COA is an independent body. Independent yan. Commission on audit yan. Commission on audit yan. Siya ay tumatayo mag-isa. Hindi kasakop, hindi kita sakop. Na-oblige lang sila dahil may hearing. As respect sa House of Congress, nandyan sila. Pero hindi mo pwedeng saklawan ako. Hayaan mo muna akong trabahuin ko. Ba't hindi sila doon? Ba't hindi, anong sabi ni Akop doon? Hindi niya makontest yun. That is, uncontestable. Kasi totoo naman yun Ginagawa, actually naniniwala na lang sa Congress. Low IQ, bobong Pilipino. Bago ka magbigay ng, this is my opinion, alamin mo muna. Teka lang, ano ba ang COA? Ano ba trabaho ng COA? Sakop ba ng Congress ang ginagawa ng COA? Ang COA ba, ano ba dapat? Okay, ganun pala dapat. O independent naman pala dapat. O dapat pala, mag-imbestiga muna yung COA bago nyo imbestigan. And, Vice President lang ba ang may confidential fund? According sa, yung Enrique Marcoleta,
Ultimo mayor, may confidential fund. Talaga? Tapos gagawa ka ng batas according to one office? Ba't hindi mo yan sabay-sabay? Di ba? In general. Mag-invite ka din ng ibang office. Bakit vice president lang? Di ba? Bobo ka na lang kung hindi mo maintindihan na this is politically motivated. Politically motivated lang naman yan eh. Ngayon, syempre, hindi mo masisisi ibang mga Pilipino kung ano lang marinig nila sa what do you call this? Yung mga ABS-CBN, yung mga media na ganyan. Kasi, bias din yung media na yan eh. Kailangan talaga, pakikinggan mo lahat. Bago ka muna magbigay ng opinion mo. Bago ka parang ganito. For me, in my own opinion, parang ganito. Alam mo yung reaction ni Sara Duterte, yung galit ni Sara Duterte, galit mo yan. Pag ikaw naipit sa sitwasyon na parang sinisikil ka na ang karapatan mo at karapatan ng kaibigan at kapamilya mo. Kahit ako, ganun din ang reaction ko eh. Ang reaction ni Sara Duterte, reaksyon ng bawat ordinaryong Pilipinong mapupunta sa parehong sitwasyon. Ganun din ang magiging reaction mo. Magagalit ka rin. Hindi rerang mura. Hindi extravagant ang mura. Hindi lang natin masyadong tinatanggap na ang mga politiko ay nagmumura. Pero nagmumura tayo nga, nagmumura eh. Sila hindi pwede. Di ba? Pag frustrated tayo, nagmumura nga tayo eh. Pero hindi ibig sabihin masamang tao tayo. Frustration lang natin, out of frustration lang natin yun. Out of anger lang natin yun. Bakit mo siya doon titirahin? Di ba titirahin yung issue na kukunin yung abogado ng alas 12 ng madaling araw para ilipat mo sa correctional? Talagang yung sinabi lang ni Duterte at ginawa ni Sara Duterte? Yung ipitin siya ng police, hindi yung issue? Walang ginawa doon yung impeach, hindi niya tatanggalin yun. Hindi niya yun. Baka gano'n niya, very good boy. Alam mo yun, nag-observe ka lang sa nangyayari sa mundo natin, sa natin, politika ng bansa natin. Ngayon nga yung akala ng mga ibang Pilipino na hindi tayo apektado sa nangyayari ngayon politically. Well, ang stand ko dyan, when it comes to that, my stand is, each Filipino should have a clear stand sa nangyayari. Kasi feeling natin, hindi, away lang ni Sara at ni Marcos. Of course not. Of course not. Lahat ng mangyayari sa gobyerno natin, apektado tayo. Kung ang presidente natin, kung ang baha, hindi niya kayang solusyonan, paano kagutuman? Di ba nga nagtanim siya ng bigas? Nakakaani niya lang, kakatanim lang, tapos inani na. I take it as parang speech defect niya lang or whatever. Pero mas gusto kong tignan yung pag-iisip niya ng mas malalim. Sabihin na natin, hindi niya kayang i-verbalize yung gusto niyang sabihin for whatever reason. Pero obserbahan natin siya at i-judge natin siya base sa mga nagawa niya na. Ano na ba nagawa niya? Yung remarkable na mapapaganyan tayo mga Pilipino. That's my president. Yung pagbenta ng mga gold, pag-utang para sa ayuda. Kukunin dapat yung mga sa PhilHealth para di ba? Mapapapalakpak ka na lang pero hindi mo sasabihin yung that's my president. Putang ina nyo. Ayaw. Diba? Kala niya, apektado tayo dyan. Hindi natin parang wala lang tayo. Kasi na-normalize na sa utak natin. Sa araw-araw na kapalpakan ni Marcos, ang kapalpakan ni Marcos ay ordinaryo na lang. Yun ang nakakatakot. Yung ang mali ay ordinaryo na lang sa'yo. Hindi, natawa nga rin ako eh. Di ba yung EDCA, supposed to be katuwang natin sa mga disaster something. Pero nung bumaha, nung asan sila? Yes. Ano yun, yung rubber boat pukunin pa sa Mindanao? Asan yung EDCA? Perfect example. What's the meaning of EDCA? Enhanced Defense Cooperation Agreement. So, asan doon yung sa baba doon, meron doon na kapag may disaster, itutulungan nila tayo.
Diba? Dapat sinisingil ng mga Pilipino yan. Alam mo kung bakit? Kasi kinukuha nila ang mga lugar natin at tinalagyan nila ng mga missile, whatever. At alam mo ba kung ano mga nakapaloob dun na hindi natin sila pwedeng pakialamanan? Di ba tayo luging-lugi? Masyado na ganito yun eh. Mind conditioning. Kinukondisyon na yung utak mo, napalpak si Marcos. Para pag may magawa siyang maliit, ang galing-galing na electric na presidente namin. Punyeta, nakagawa ka rin ng tamang hayop ka. Alam mo yun, Gerald, yun ang pinakamasama. Ang pinakamasama sa utak natin ng kahit sino sa atin na ang mali ay maging normal. Pag normal na lang sa'yo ang mali, nakakatakot. O siya.